So, continue natin yung pangalawang example sa checking. Pangalawang example sa checking, magkakaroon tayo ng nakuha na natin to. And then, ito ay galing dito. So, ibig sabihin yan, so, naging value nito ay 49/19. So, 1/1x. Multiply natin sa 7 minus 2 is equals to, ito, magiging 7/-2. So, ito yung ating last video na kung saan meron tayong continuation at ito nga yung ating continuation. Okay? So, yung x natin doon ay 19/7. Tapos, yung given natin, x plus 2/x squared minus 3x plus 7/x is equals to 1/x minus 3. Yan ay given natin for number 2. Ang naging value ng x natin dyan ay 19/7. So, ito yung ating number 2. X natin ay 19/7. Ngayon, substitute na natin yung x doon sa given niya. So, ito siya. So, 19/7 plus 2/19 squared over 7, naka-squared parehas, minus 3 kasi may x, 19/7, plus 7, since may x siya, 19/7. So, itong part na to, i-continue natin. So, ito ang ilalagay ko doon para makita uli natin. So, ito siya. Yung checking. Lipat natin sa ating dito. So, burahin ko lang to. Ito ang ililipat natin sa continuation ng example 2. Okay. So, ito nga, nagawa na natin to. Nagkaroon tayo nito at 19/7. Pero, na-compute na rin natin yung value niya. Ang naging value niya ay ito. So, medyo naguluhan na ang ating continuation. So, ibig sabihin, ang ating next ay ito na. Yung checking. Ito na siya. Sige, ulitin na lang natin. So, ito, ano daw yung LCD nitong numerator? So, 7/7 is equal to 1 times 19 is 19. Then, 1/7, 7 times 2, may sign tayong plus 2. And then, over natin daw siya ng over natin siya ng 7. Yun lang, ang hirap pagpa-type. 7. Tapos, meron pa tayong over neto. So, guhitan natin, insert, line na lang tayo. So, line. Tapos, after ng line na, meron ka pa rito. Ito naman yung denominator. So, 19 squared.
So, kung i-ano nyo na lang, nakuha na natin to kanina. Yung 19 times 19. Siguro, pakita na lang tayo ng calculator. Nahirapan ko lang yung sarili ko. So, calcu. So, magkakaroon tayo ng 19 times 19 is equal to 361. So, ito ay 361. Ito class. Tapos, 7 over 7. So, guhitan ulit natin sa ilalim. Mag-draw daw tayo ng line. Kasi ito class. Ito, 361. Tapos, ito ay 49. Yan. After mong makuha yan, ito ay para dito. After mo yan, sulat mo yung iyong negative 3. 3 times 19. So, 3 times 19, compute ulit natin. 19 times 19 times 3. 57 over 7. Dapat daw ang maging total niya ay yung ito. Plus, ito naman. So, ibig sabihin, 7 daw. Ang magka-partner niyan ay 19 over 7. Ngayon, i-reciprocate na natin. So, burahin na natin yung 19 over 7. Times na lang natin. So, times 7 over 19. So, over 1. Magkakaroon tayo rito ng 49 times over 49 over 19. Ngayon, para lang yan dito sa ito. Para lang yan dito. Para lang pala yan dito. So, ibig sabihin, 49 over 19 na ang ilalagay natin. So, 49 over 19. So, ito ay 49 over 19. Is equal to, ito naman tayo. So, 1. So, over 7 po ang ating LCD. 7 times 19. So, 7 times 19. 19 times 7. Oh, kung ano-ano na pindot ko. 19 times anong nangyari? 19 times 7. 133. So, ito ay 133 minus, so 1 times 7, 7 multiplied by negative 3 is negative 21. So, negative 21 minus, so alam natin over 1 siya.
So, find the LCD again dito. So, ito, hindi pa natin nakakuha. So, 19 plus 2 is 21 over 7. So, kunin muna natin to. So, i-reciprocate na kagad natin. 49. Divide down natin sa 361. So, kung i-multiply na kagad natin yan, 21 times 49. So, 21 times 49 times 49 equals 1,080, 29, 1,029, and then 361 times 7. Medyo malaki yung value niya siguro. Kailangan na lang natin hanggang x. 361 times 7 equals 2,527. 2,527. So, ibig sabihin, itong part na to, para na to dito. So, erase na natin to. Check natin, 2,527. So, isulat natin. So, copy na lang. Copy. So, copy na lang natin para hindi na tayo magka-problema. Copy pa lang natin. So, isulat ko na nga lang. Equals 1,029. Divide natin sa 2,527. Ito class, galing na ito dito. So, pwede na ito yung tiburahin ito. After natin mabura yan, kunin naman natin itong minus 57 over 7. Siguro, hanapan na natin ng LCD. Over 19. So, ito ay para dito lang. Nag-checking na tayo. Check natin to kung ito ay pwedeng i-divide sa 2,527. Divide natin ng 7. Equals. So, pwede ito magiging 361. Itong 2,527. 2,527 divide natin sa 19. So, pwede 133. So, ibig sabihin, ang LCD natin, pwedeng 2,527. Kasi, pwedeng i-divide si 7 at si 19. Okay? So, eto, divide. So, natira na lang natin ay 1,029.
So, ito ay 361 times 57. So, ang sign natin, 361. So, 361 times 57 equals 20,000. Sana all 20,000. 20,577. 20,500 577, 20,577, 20,577. So, ito ay 20,577. Ngayon, ito ay para lang dito. Paano ito? So, ito, 133 times. So, plus 133 times 49. 133 times 49. 133 times 49. 6,517. So, alisan na natin ito. 6,517. Tandaan po. So, ito ay 6,517 over daw siya ng 2,527 equals, wala pa tayo dito sa part na to, dito pa lang tayo. So, pagsamahin natin yung 6,517 kasi pareha siyang addition, 1,029. So, ito ay 16. So, 4. So, 5 at 7. So, ito po, 7, 5 per 6. 7, 5 for 6. Subtract daw natin sa 20,577. Check natin kung magiging equal nito. Subtract 7,546 over 2,527. Ngayon, so, burahin na natin to. Meron pa tayo ditong equal natin. Mukhang hindi naman to mag-equal. So, 20,577. 20,577 minus 7,546 equals 13,031. Divide daw natin sa 2,527 equal. So, check natin kung 2,500 is divisible by 13,000.
So, divide muna natin bago mauubos ang oras. 2,527 equals. So, nag-negative siya. So, ibig sabihin, hindi siya pwede, not divisible. Ngayon class, kung papansinin natin, itong ating nandito sa left side ay mukhang hindi rin siya mag-iigi. So, ibig sabihin, false statement ang mangyari-yari. Kasi, pansinin natin to. So, ang aning LCD dito is 133. 133 divide 133 is 1 times 1 is 1. Tapos, ito ay 133 times negative 21. So, negative. So, magkakaroon siya ng iba. Negative, may posible ba? Kasi ito magiging, kung ano yung magiging value natin dito ay from here. So, ibig sabihin, ito ay mapupunta dito. Kaya, ang magiging value nito ay 1. So, 1 minus daw natin ng 7 times 133 times 21. 133 times 21. Ito. Tapos, ang ating ang LCD dun sa ay 133. So, 133 times 21, malabong magkaroon siya ng same value. Kaya ito ay false statement. So, ito po yung last na number 2 ng rational equation. Thank you.